Sa totoo lang, wala talaga kaming alam. Wala kaming alam. Sabihin mo, sorry po, Mommy. Pasensya na po. Kakatapos lang nating mapanood ang unang bahagi ng panayam ni Savannah Guthrie sa The Today Show. Ito ang unang pagkakataon na umupo siya at magsalita tungkol sa tila pagdukot sa kanyang 84 anyos na ina, si Nancy. Talagang nakakalungkot ito. Nakapangyarihan ito, pero ibinubunyag din ng pananaw niya at ng pamilya niya sa pagsubok na ito. At oo, tinugunan niyang mga paratang ang mga tsura na may kinalaman ng kanyang pamilya. Tatalakayin natin ang lahat ng yan at marami pang iba ngayon. Maligayang pagbiting sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Tingnan mo, habang tinatalakay natin ang kwentong ito, sa tingin ko, malinaw naman. Mahalagang manatiling updated sa mga balita. Pero ang problema, dahil sa lahat ng media bias ngayon, hindi mo na alam kung ano ang dapat paniwalaan. Kaya gusto kong ipakilala sa inyo ang aming sponsor, ang Straight Hour News. Ang Straight Hour News ay personalized news platform na nagbibigay ng fact-based na balita para magbigay impormasyon at magpatibay ng tiwala. Ang Media Miss tool nila ay nagpapakita ng mga headline na wala sa mainstream at nagbibigay ng komentaryong kapaki-pakinabang para malampasan ang lahat ng sensasyonalismong iyon. Ipinapakita ng kanilang site at app ang media bias sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng sources ayon sa political leaning para sa transparency. Kung handa ka na sa mas magandang paraan ng pagkuha ng balita, bisitahin ang san.com/sidebar o i-click ang link sa description. Ito ang Straight Hour News. Iwasan ng drama, kunin ang totoong impormasyon. Welcome back sa mapagkakatiwalaang pamamahayag. Nakakalungkot talaga ang panayam ni Savannah Guthrie nitong Webes. Walang ibang paraan nilarawan yun kundi ganon. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya sa TV at bumalik sa Today Show ng NBC para talakayin ang pagkawala ng kanyang inang si Nancy Guthrie, 84 na taong gulang, na nawala 54 na araw nang nakalipas mula sa kanilang bahay sa Tucson noong Pebrero 1. Sobrang hirap panoorin pero sasabihin ko rin na mahalaga ito. Mahalaga ito sa maraming aspeto. Mahalaga ito sa makataong aspeto nito dahil madalas nating makalimutan ito sa gitna ng investigasyon, suspect, lead, ebidensya at sheriff. Totoong pamilya ang winawasak dahil dito. Sila ay nabubuhay araw-araw, oras-oras, dala ang bigat ng nangyayari. Pero mahalaga rin ito dahil nauugnay ito sa tanong na ano na ba ang alam niya at ng pamilya sa puntong ito? Ano ang mga karanasan nila sa iba't ibang yugto ng prosesong ito? At habang nagpapatuloy pa rin ito, ano ang sinasabi nito sa atin habang narito tayo na walang naaresto, walang natukoy na mga suspect, at walang naiulat na pag-usad sa kaso? Gusto kong talakayin ang sinabi niya kay Hoda at magbigay ng konteksto. Mukhang unang bahagi pa lang ito ng panayam. Ang ikalawang bahagi ay ipapalabas bukas, Biyernes ng umaga. Una, ipinaliwanag ni Savannah kung paano niya nalaman na nawawala ang kanyang ina. Sinabi nga, hindi. Sabi nga, nawawala si Mama. At sabi ko, ano? What? Anong sabi mo? Sabi niya, wala na siya. Pinag-uusapan niya ang kapatid niya. Sabi ni Savannah, wala si Mike sa bayan noong weekend at siya at mga bata ay nagpalipas ng gabing yun ng Sabado sa ibang lugar noong Sabado. Pag-uwi nila noong Linggo, tinawagan sila ni Annie, kapatid ni Savannah. Tandaan, ayon sa ulat, bumisita si Nancy sa bahay ng anak niyang si Annie noong Enero 31, 5:32 ng hapon. Naghapunan at inihatid pabalik sa kanyang bahay ng manugang niyang si Tomaso Sioni, ibinaba siya bandang 48 ng gabi. Nakita siyang pumasok at umalis. Sabi ng Pima County Sheriff's Office, nagsara ang pinto ng garahe ni Nancy ng 50 ng gabi. Pebrero 1 lang siya na i-report na nawawala. Matapos tumawag ang kaibigan ng pamilya ni Nancy at sabihing hindi siya dumating sa simbahan. Ayon sa isang source ng Fox News, sa loob ng maraming taon, nagtitipon si Nancy at ilang kaibigan sa mga bahay ng isa't isa para manood ng virtual na live stream ng serbisyo ng simbahan mula New York. Ngayon, naalerto na ang departamento ng sheriff. Sa panayam, sinabi ni Savannah na una nilang inisip na medical na insidente lang ito. Sa totoo lang, ikukwento ko ang nangyari sa likod ng mga eksena. Sa Law and Crime, noong unang lumabas ang balita, naniwala rin kami na baka ganun nga. Pero dito, nagbago ang lahat. Sabi ni Savannah kay Hoda, bukas ang mga pintuan sa likod ng bahay ni Nancy. Iniisip nilang baka dinala siya sa ospital gamit ang stretcher ng ambulansya, kaya tumatawag na sila sa mga ospital noon. Hindi nila siya mahanap. Ngayon, may mga ulat ng sapilitang pagpasok, di ba?
Sa tingin ko, hindi pa opisyal na sinabi ng opisina ng sheriff yon at di rin malinaw ang dahilan. Siguro hindi nila kayang sabihin o ayaw nilang sabihin. Maaring may hindi pa alam na detalye sa pagdukot kay Nancy na ayaw pa nilang ibunyag. Kung tungkol sa pag-iwan ng bagay, parang di sila sigurado at ayaw magsalita nang tapos babawiin din. O baka may aspeto ng pagdukot na walang nabasag na bintana o sinirang pinto. Tama. At maaring ito ang magbigay ng sagot kung paano umalis o kinuha si Nancy mula sa bahay. Kung pag-uusapan ng pag-iwan ng gamit, ipinakita ng pacemaker app ni Nancy na nadiskonekta ito mula sa kanyang telepono ng 2:28 ng madaling araw. Gumamit ang investigador ng signal sniffer para matrack ang pacemaker, tama? Umaabot ang signal hanggang helicopter. Sinusubukan nilang tukuyin ang lokasyon. Pero mas mahalaga, hindi lang ito binibigyan tayo ng timeline kung kailan siya nawala at kung kailan tila siya kinuha, kundi ipinapakita rin kung gaano kaseryoso ang sitwasyon para sa kanya. Sa katunayan, nabanggit ni Savannah yon sa kanyang panayam. Sinabi niyang labis na nasasaktan ang kanyang ina. May malubha siyang problema sa likod. Tingnan mo. Kapag maganda ang pakiramdam niya, nakakakalakad siya papunta sa mailbox para kunin ang koreo. Pero kadalasan hindi. Kaya, walang pagala-gala. Iyan ang nagkakaiba sa kasong ito kumpara sa ibang kaso ng kidnapping. Ano ang ibig ko sabihin? Tingnan mo, sa bawat kaso ng kidnapping, syempre, mahalaga palagi ang oras. Pero kapag may 8 anyos na babae na may problema sa paggalaw, nangangailangan ng nire-reset ang gamot. Oo, talagang kailangang mahanap agad si Nancy. Pero kung siya'y dinukot, alam mo, paano maibibigay ng mga dumukot sa kanya ang kinakailangang gamot para manatili siyang buhay? Limitado rin kung paano nila siya maililipat o kung saan nila siya dadalhin. Ang kasamaan ko sa News Nation na si Brian Enton ay pumunta sa programa kong Jesse Reborn Live ilang linggo nang nakalipas. At nagpunta rin siya sa Mexico. Nagpunta siya sa Nogales, 60 milya sa timog ng Tucson. Iniisip nila na baka nadala si Nancy sa kabila ng hangganan. Sa madaling salita, napagtanto ni Enton na madaling magpuslit ng tao at kumuha ng gamot doon kahit walang reseta. Bagamat walang tiyak na ebidensya sa teoryang ito sa ngayon, isa ito sa mga sinuri. Babalikan ko dahil nabanggit ni Savannah kay Hoda ang dugo sa labas ng pinto at ang ring camera. Nakakakilabot itong bahagi ng kaso. Oo, may mga patak ng dugo sa labas ng pintuan sa harap ng bahap ni Nancy. Kinumpirma ni Pima County Sheriff Chris Nanos na dugo yun ni Nancy. Hindi malinaw kung paano o kailan napunta roon ang dugo. Tandaan, isa sa pinaka-kontrobersyal na bahagi ng investigasyon ay tinanggal ng autoridad ang tape at halos pinayagang makalapit ang mga reporter sa eksena. Naalala ko pa yung mga unang kuha ng dugo. Laging may takot sa kontaminasyon ng ebidensya. Ayon sa source ng law enforcement sa CBS News, may natagpo ang dugo sa loob ng bahay. Na interesante dahil ang pagkakaintindi namin ay may forensic DNA material na natagpuan sa bahay na ipinadala para sa genetic genealogy testing. Alam mo, Family Tree, pinagsama sa mga investigasyon. Mililimitahan mo ang mga posibleng suspect o mga kamag-anak nila. At nakita natin na nagkaroon ito ng magagandang resulta sa ilang kaso. Tingnan mo si Brian Koberger. Wala pa tayong balita tungkol doon, pero naniniwala akong dapat pa rin nating abangan. Maaring ito ang susi sa kaso, maaring matagalan, pero wag tayong mawalan ng pag-asa. Kamera 2. Sige, sinabi ni Sheriff Nanos na may doorbell camera sa bahay ni Nancy na diskonekta ng 1:00 at 4:47 ng umaga. Ulitin natin at tandaan ang mahahalagang petsa at kung kailan ito nangyari. At ayon sa software, may na-detect itong tao o baka hayop sa camera mga 25 minuto pagkatapos. Mula, ayon ito kay Nanos. Ngayon, ito yung bahagi na dati nating pinatugtog na nakakabagabag dahil matapos ang lahat ng panahong ito. Sabi ni Savannah, wala pa rin tayong alam. Ibig sabihin, wala pa rin silang dagdag na nalalaman sa nangyari kay Nancy. At lalo itong masakit sa puso kapag tila nagtataka si Savannah kung baka siyang dahilan, kaya posibleng dinukot ang kanyang ina. At may isang tao na naisip, yung batang iyon, yung babaeng iyon ay may pera. Pwede tayong kumita agad dito. Ibig kong sabihin, may sense naman yon, pero hindi natin alam. Pero oo, malamang, ganun nga ang dahilan. Masyadong mabigat. Isipin na ako ang nagdala nito sa tabi ng kama niya. Na dahil sa akin ito. Napakahirap isipin yun. Napakahirap ding marinig.
Alam mo, gaya ng sinabi niya, talagang masyadong mabigat dalhin. Sa tingin ko, maganda yung paraan ng pagpapaliwanag niya. At sasabihin ko sa'yo, sa kasamaang palad, naging teorya na rin yan, di ba? Bakit nga ba posibleng kunin ng ina ng isang sikat na TV anchor? Pag nanakakaw bang nauwi sa gulay ito, sinadya ba ito, home invasion ba ito, o may panic? Alam ba nilang bahay ito ni Nancy? At may isa pang teorya rin. Ayokong sabihin, pero kailangan. May ilang investigador na nagtatanong kung ito ay sadistikong pag-ataking talagang pinuntirya sila. Isang tao na sisiyahang panuuri ng paghihirap na pinagdaraanan ng pamilyang ito habang pinapanood ang ipinapakita namin sa inyo ngayon. Ibig kong sabihin, bakit hindi kunin ng pera? Naalala mo yon? Nag-alok ang pamilya ni Savannah ng $1,000,000 na pabuya. Tingnan ninyo. Kung ito na talaga ang mangyayari, tatanggapin na lang namin ito. Pero dapat namin malaman kung nasaan siya. Kailangan namin makabalik siya sa bahay. Dahil diyan, nag-aalok ang aming pamilya ng gantimpala na hanggang $1,000,000 para sa anumang impormasyon na makakatulong sa amin na maibalik siya ng ligtas. Sabi niya, pwede kang tumawag sa tip line at manatiling anonymous. At si Savannah, sa panayam niya kay Hoda, sinabi niya na ang pagkakaintindi niya ay marami sa mga ransom notes na lumabas. Maraming ulat tungkol doon, pero naniniwala siyang peke ang mga yon. Sabi pa niya, ang nagpapadala ng peking ransom note ay dapat magnilay-nilay sa sarili. Naniniwala ako na yung 2 sulat na natanggap namin at sinagot namin, sa tingin ko, totoo ang mga yon. Tinanong si Savannah tungkol sa nakakatakot na doorbell footage kung saan may lalaking nakamaskara. Tandaan, sina FBI Director Kash Patel at ang Pima County Sheriff's Department ang naglabas ng surveillance images at video ng taong ito sa labas ng bahay ni Nancy. At hindi ko maisip na ay siyang nakita niyang nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Hindi ko kaya. Sobrang hirap na nito. Oo. Bibigyan pa kita ng kaunting konteksto. May isang taong, dati nang inilarawan ng mga autoridad ang taong ito bilang isang lalaki na may karaniwang pangangatawan, mga 5 talampakan at 9 na pulgada hanggang 5 talampakan at 10 pulgada ang taas. Nakamaskara, may suot na backpack, guwantes, may dalang flashlight, at tila sinusubok ang galawin o takpan ng kamera gamit ang mga dahon. Nakuha nilang datos mula sa home security camera system. Iniulat ng taong ito ay may dalang itim na 25 litro na Ozark Trail Hiker backpack. At sa isang punto, sinabi ng mga autoridad na ang mga damit, ang face mask lalo na, ay maaring nabili sa Walmart. Kaya posibleng pati sa Walmart online. Sabi ni Sheriff Nanos, sinuri ng investigador ang surveillance footage ng Walmart at nakuha rin nila ang purchase record ng backpack. Naging hadlang ang mga guwantes. Tandaan, may narecover ang autoridad na itim na guwantes mga 2 milya mula sa bahay ni Nancy na posibleng suot ng suspect. Sa tingin ko, kamukha talaga nila yon. Tinatakbo nilang DNA profile pero walang tugma sa CODIS, ang malaking database ng FBI ng mga taong naaresto dahil sa krimen. Isinumate ang DNA. Milyon-milyong DNA profile ang sinuri, walang tumugma. At kamakailan lang lumabas na ang DNA sa mga guwantes na yon ay natunton sa isang trabador sa isang restaurant sa lugar. Pero hindi siya isinama sa investigasyon. At saka, yung datos na nakuha mula sa kamera, alam mo, sinabi ni Sheriff Nanos na sinabi ng Google sa kanya na isa sa mga surveillance image ay maaring mula pa noong Enero, 11. Ilang araw bago mawala si Nancy, May teora ng may nagmamanman sa bahay. Well, mula noon, sinabi ni Nanos na binawi na ng Google ang suporta nila sa pahayag na yon. Binawi na nilang statement na yon. Sabi ng sheriff, ayon sa Google, maaring hindi natin malaman ang eksaktong petsa ng pagkakakuha ng larawan. hindi pa rin tiyak kung nasa bahay ni Nancy ang taong may maskara bago ang pagdukot o hindi. Iniulat dati na iniimbestigahan ng FBI ang mga pagbili ng baril sa mga tindahan sa Tucson. Wala akong narinig na update, pero ito ang kapansin-pansin sa panayam kay Hoda 2. Kaya si Savannah ay naglaan ng maraming oras sa pagkwento tungkol sa kanyang pamilya. Kung gaano kahanga-hanga ang kanyang pamilya, kung gaano sila kalakas, at kung paano sila nagkakaisa. Sinasabi na walang ibang nag-alaga sa nanay ko nang mas mabuti kaysa sa ate ko at bayaw ko. At walang ibang nagprotekta sa nanay ko nang higit pa kaysa sa kuya ko. Mahal namin siya, siya ang liwanag namin. Siya ang aming matriarka. Sila nga meron kami. Kahanga-hanga ang mga kapatid ko, nagkakaisa kami.
Nabanggit ko kung gaano katalino ang kapatid kong lalaki. Pero ganun din ang kapatid kong babae. At may kakaibang intuition, pananampalataya, wika, lalim at puso. At pakiramdam ko, nagsama-sama kami dalang lahat ng magagandang biyayang ito na galing sa aming nanay at tatay at mula sa Diyos. At ginawa namin ang lahat para makahanap ng tamang mga salita na sasabihin. At wala akong naipost o nasabi na hindi namin pinagdesisyunan ng tatlo. Parang hindi totoo ang lahat. Paano posible na kailangan naming gumawa ng video para kausapin ng isang dumukot sa isang 84 anyos na babae sa gitna ng gabi, nakapantulog lang, walang sapatos, walang gamot, itong munting taong ito? Sinabi niya na natutuwa siyang lumabas ang video ng lalaking nakamaskara dahil maraming teorya online na sangkot ang pamilya niya. At ang sagot niya sa mga haka-hakang iyon ay ito. At nadaragdagan pa lalo ang sakit. Walang sapat na salita. Walang sapat na salita. Oo, kaya para sa akin, parang sinasabi niya na magkasama talaga sila palagi. Hindi nakakagulat na sinasabi niya ito dahil kapag tiningnan mo ang mga video nila na magkasama, hindi sana nagawa ang mga video na yon kung may indikasyon na may kahit sino sa pamilya nila na pinaghihinalaan. Sinabi ni Sheriff Nanos na alis na sa listahan ng mga suspect ang lahat ng miyembro ng pamilya Guthrie at kanilang mga asawa. Dagdag pa niya, naging lubos silang kooperatibo, magalang, at sila'y biktima sa kaso. Ang pagsasabi ng kabaliktaran ay hindi lang mali, kundi malupit. Para maintindihan mo, alam mo, ang pamilya ay nagkakaisa. Naalala mo ba noong Pebrero 7 nang magkasama sina Savannah at ang kanyang mga kapatid? Natanggap at naintindihan namin ang iyong mensahe. Nakikiusap kami na ibalik mo ang aming ina upang makasama namin siya sa pagdiriwang. Ito lang ang paraan para makamit kami ng kapayapaan. Napakahalaga nito sa amin at magbabayad kami. Mahalaga talaga na nandoon ang kapatid niyang babae dahil maraming teorya online tungkol sa posibleng pagkakasangkot ng bayaw niya, si Tomas O., na asawa ni Annie. Pero gaya ng nakikita mo mula sa mga autoridad, gaya ng nakikita mo kay Savannah, walang ebidensya na nagpapakita ng ganoon. Ngayon, gaya ng alam mo, sinumang sumusubaybay sa kasong ito ay alam na maraming tanong ang umiikot tungkol sa kung paano hinawakan ng kaso ang investigasyon. Binanggit ko ang crime scene. Kailan isinama ang FBI sa investigasyon, kung maayos ang ugnayan ng Pima County Sheriff's Office sa FBI, at saan isinusumite ang ebidensya. Habang nagsasalita ako ngayon, may pagsisikap na tanggalin sa pwesto si Sheriff Chris Nanos. Sa katunayan, naglabas ang Pima County Deputies Organization ng isang unanimous na boto ng kawalan ng tiwala kay Nanos. At sa kanilang pahayag ay sinabi nilang nagkaisa silang bumuto ng kawalan ng tiwala kay Sheriff Chris Nanos at nanawagan ng kanyang pagbibitiw. Binanggit din nila ang kasaysayan ng pagdidisiplina kay Nanos bilang isa pang dahilan ng pag-alis niya sa pwesto. Sa panayam, tinanong ni Hoda si Savannah kung ano ang naramdaman ng kanyang pamilya tungkol sa paraan ng paghawak sa investigasyon. Sumagot si Savannah na patuloy silang nagtrabaho at kitang-kita yon, ngunit kailangan pa rin nila ng sagot at hindi magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi nila nalalaman. At tinapos niya ang bahaging ito ng panayam sa mga salitang ito. Hindi kailanman huli para gawin ang tama. At doon nakatuon ang aming mga puso. At ito ay kasunod ng paglabas ng pahayag ng pamilya, ilang araw lang ang nakalipas. Ganito ang buong pahayag. Lubos kaming nagpapasalamat sa pagmamalasakit ng mga kapitbahay, kaibigan at ng mga tao ng Tucson. Pamilya na tayo ngayon. Naniniwala kami ng mga taga-Tucson at komunidad ng Timog, Arizona ang susi sa paglutas ng kasong ito. May isang taong may alam. Maaring may taong may impormasyon dito na di nila alam na mahalaga pala. Umasa kami na balikan ng mga tao ang kanilang alaala, lalo na sa mga mahahalagang petsa ng Enero 31 at mga unang oras ng Pebrero 1, pati na rin ang huling bahagi ng gabi ng Enero 11. Nananawagan po kami sa komunidad na muling bigyang pansin ang kaso ng aming ina. Pakiusap, balikan ng mga camera, footage, journal, text message, obserbasyon o pag-uusap na posibleng mahalaga. Walang maliit na detalye. Baka ito ang susi. Miss na po namin ang aming ina sa bawat paghinga at hindi kami magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi siya nakakauwi. Hindi kami makapagluksa. Ang kaya lang naming gawin ay mangulila at magtanong. Ang tanging focus namin ay ang mahanap siya at maibalik siya sa aming tahanan.
Gusto naming ipagdiwang ang maganda at matapang niyang buhay. Ngunit hindi namin magagawa yon hanggat hindi siya nadadala sa kanyang huling hantungan. Salamat sa inyong walang sawang pagdarasal. Pamilyang Guthrie, Cameron, Christine, Tomaso, Savannah at Michael. Ngayon, kailangan kong maniwala at makikita natin kung ano ang mangyayari sa part 2 bukas. Pero kailangan kong maniwala. Nagpasya si Savannah Guthrie na gawin ng panayam, hindi lang para ibahagi ang kanyang panig ng kwento. Para may tama ang maling akala ng tao at manatili sa sentro ng atensyon. Mabilis magbago ang balita ngayon. Ang dami-dami nangyayari sa mundo ngayon, kaya kahit na matagal na namayani ang kwentong ito sa mga balita, ngayon ay hindi na ito ang pangunahing laman ng mga balita. At sa tingin ko, para makakuha ng mga sagot, para magkaroon ng resolusyon, para tingnan talaga ng mga tao ang mga materyales na maaring nasa kanila, maaring kailanganin ang ganitong klase ng pangyayari. Ang ganitong mga pahayag at panayam ay para muling mapansin ng publiko dahil sila ang posibleng susi sa pag-alam ng tunay na nangyari. At yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Tulad ng dati, mangyaring mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan mga platform na pinapakinggan ninyo ang inyong podcast. Sundan din kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at sa News Nation show kong Jesse Weber Live, Lunes, Biyernes, 11 PM Eastern. Kita-kits sa susunod mga kaibigan.